Hello mga ka-G-Lovers, napakahabang video po nito. So, ang gagawin natin ay yung pinaka-importante na lang ilalagay natin. So, kita nyo, ang haba po to, almost magto 2 hours to mga ka-G-Lovers. So, hindi kakayanin ng pag-upload natin ito. So, ang gagawin natin ay kakat natin, importante lang ilalagay natin mga ka-G-Lovers. So, itong amplifier na to ay pinagawa sa atin ng isa sa mga subscriber natin, mga ka-G-Lovers. So, dinayo pa ako para ipaayos yung amplifier niya. Almost 3 years na daw itong hindi nagagamit. So, try niyang ipapaayos na sa atin. So, ito yung ipapaayos niya sa atin, yung K-Audio KA711 Plus. So, concert to mga ka-G-Lovers. So, yan. Ang problema nito ay no sound siya. So, hindi ko na siya tinesting kasi sabi na may-ari, laging pumuputok yung fuse. So, pinalitan niya ng fuse, laging pumuputok. Kasi dini-AY niya na to mga ka-G-Lovers. Pinalitan niya na yung ibang drive na transistor. Nagpalit na siya ng mga output. So, pinag-DIY niya na to. So, nanonood lang siya ng vlog natin. So, ginagawa niya na lang to. So, nung pag-ano niya pala mga ka-G-Lovers, nung nakabitan niya na to ng mga output, napalitan niya ng ibang resistor, mga transistor, yun, lagi pa rin pumuputok yung fuse. Hindi ko na siya tinisting, baka kasi rumami pa yung sira nito. So, ang gagawin natin ay ititest at ito troubleshoot na lang natin. So, 3 years na tong hindi nagagamit ng may-ari. So, isa sa mga subscriber natin, dinayo tayo para ipa-repair to. So, tingnan natin to. Let's get started. So, i-testing muna natin. So, ipapakita ko sa inyo na yung isang fuse talaga ay sira, open na siya. So, open na siya. Pumutok na nga talaga. So, talagang may sira yan dyan. Kaya hindi na natin kinailangan i-testing. Baka kasi yung sinasabi ko nga, dumami pa yung sira. So, itong isa ay good. Yung isa naman, yan, good yan. Yung isa, ito yung open mga ka-G-Lovers. So, sa totoo lang mga ka-G-Lovers, inabot kami ng 2 o 2.5 oras bago namin to naayos. So, nahirapan talaga ako nito mga ka-G-Lovers kasi may mga mali pala yung customer natin, yung subscriber natin na nilagay na pisa. Kaya may pumutok dyan mga ka-G-Lovers pa. So, kailangan ko talaga siyang isa-isahin para makuha ko lang. So, itong mga 0.25, pinalitan niya na yan, mga bago na yan. Tapos yung ibang C5200 1943 ay pinalitan na rin niya yan. So, notice niya rin naman yung mga ibang shorted, tinanggal niya na rin, napalitan niya na. Tapos yung ibang mga drive na kinalawang, pinalitan niya na daw. Pero ganun pa rin, pumuputok-putok pa rin yung fuse. Kasi nakailan na siya ng fuse. Siya nga pala, meron siyang dala palang pisa o meron siyang dalang parts. So, in-order niya pa online. So, saron niya daw in-order. Basta online sabi niya sa akin mga ka-G-Lovers. So, bali ito na. Natanggal na natin. Nabukasan na natin. So, bali ang gagawin ko muna ay titis ko muna tong yung mga output transistor kung may shorted ba. So, i-detect lang natin kung meron siyang shorted. So, ang gagawin natin mga ka-G-Lovers ay ikakat lang natin yung mga hindi naman importante. So, yung importante lang ilalagay natin kasi napakahaba yung video na to. So, itis lang natin muna yung mga output. Isa-isahin lang natin mga ka-G-Lovers.
So bali dito sa dulo mga ka-J-Lovers, meron tayong na-detect na parang shorted kasi nag-buzzer yung multi-tester natin. So ang gagawin natin ito mga ka-J-Lovers ay tatanggalin natin yung connection nito para makasigurado tayo na talagang shorted ba talaga yung output. So para malaman natin mga ka-J-Lovers, so skip na natin, tanggalin lang natin nito. Yan, tanggal ka mag-graba. So, ayan na mga ka-J-Lovers, natanggal na natin. So, in-skip ko lang kasi medyo matagal yung pagtanggal natin ito. Baka makapahaba pa sa video natin. So, yan. Ititest natin to isa-isa mga ka-J-Lovers. Tanggalin ko lang yung mga sobra-sobrang mga yung mga copper line. Kasi medyo malambot yung niya, yung PCB niya, kaya nagbaklas-baklas na kasi. So dati pa naman to nagbaklas-baklas na. So pagtanggal kasi ito ng may-ari, pagpalit ng mga output, so nabaklas-baklas na yung niya, yung line niya. So inaayos ko lang siya mga ka-J-Lovers. So next natin ay ititest natin yung mga output. Titingnan natin kung meron ba talaga nag-shorted kasi meron tayong detect na nag-buzzer siya. So yan ang gagawin natin, ititest natin yung mga output. So tapusin lang natin tong linisan. Tapos tingnan natin na hindi magdikit-dikit yung soldering lead kasi magpa-power on tayo mamaya para makapag-test ng voltage biasing. Bali, tinis na natin to. Yung mga output, tinitest natin. Wala tayong nakuha dito yung shorted. So, nakapagtataka mga ka-J-Lovers, wala tayong nakuhang shorted. Pero nag-buzzer yun. So, ibig sabihin, nasa board o pwedeng sa mga drive yung shorted. Kasi ito, inisa-isa ko tong 1943 at C5200 na output transistor. Wala tayong nakuhang shorted. So, dinouble check ko pa nga yan mga ka-J-Lovers. Chinek ko talaga na maigi. Kung may shorted, wala talaga ako nakukuhang shorted. So, ibig sabihin, nasa drive yung sira, yung shorted niya. So, bali ito yun. Ito yun. Kita nyo. So, ang number pala nito, yung sinabi ko nga kanina sa inyo, yung A1943 at C5200. Yan o. A1943 at C5200. So, ang ibang mga output nito ay pinalitan na ng may-ari kasi na-detect niya meron ng shorted. So, ang gagawin natin, ititest natin tong isa-isa. Itong kinakabitan ng output natin kung meron shorted. Kasi kung meron siyang shorted, ititrace natin yan baka sa drive. So, isa-isahin natin yan mga ka-J-Lovers kung may mag-buzzer. So, tingnan natin. So ito titingnan natin siya mga ka-J-Lovers.
So aalamin natin kung may nadidetect tayo dito yung shorted. So isa-isahin lang natin to mga ka-J-Lovers. So meron nga nadidetect tayong shorted kasi nagbabaser siya. So ubusin lang natin to. Tapos i-trace natin kung both left and right yung meron siyang shorted. So ang gagawin natin, i-trace natin yung mga drive nito. Kasi may nadidetect tayong shorted. So malamang nasa drive yan. So isa-isahin lang natin yan para makuha natin. So yan, nakita nyo naman meron tayong nakuhang shorted kasi nadidetect natin na nagbabaser. So ibig sabihin may shorted nga talaga. So ang gagawin natin ay yung mga drive, asikasuhin natin yan, i-check natin yan na maigi. So unahin ko na tong 2073C tapos A940. So i-check natin yan para malaman natin kung sira na rin ba yan. So tanggalin lang natin siya mga ka-J-Lovers. So yan, natanggal na natin siya. Tapos next natin mga ka-J-Lovers ay ititest natin to. So yan, ititest na natin siya. Kasi ito yung pinaka final drive niya, papunta na yan doon sa output transistor natin, itong C2073 at A940. So i-test natin. So yan nga mga ka-J-Lovers, sira na nga, may leaking na siya, almost shorted na nga. So ibig sabihin nasira talaga to. So ano kayong dahilan ba't nasira to? Hindi naman sira yung mga output transistor, hindi naman sira. So yan ang aalamin natin mga ka-J-Lovers kung ba't siya nasira. So ito naman sa kabila ay tanggalin natin para matis din natin. So same lang yung number niyan, 2073 at A940. So itest rin natin yan mga ka-J-Lovers. Final drive. Pulog man isa pa yung kaya. High school na po, tayo kung magpipalagos. So, summer class. Sa hilig-hilig niya. Huwag napapagal naman yung kumin. Tayo ko na pinalagos sa klase. Nag-joke man. So ayan nga, shorted din to mga ka-J-Lovers. So same lang. So bali yung apat na final drive natin ay sira. So kailangan natin yan palitan ng mga ka-J-Lovers. So papalitan natin yan. So shorted na nga siya. So may nakita pa rin ako dito mga ka-J-Lovers na mga basag na transistor. So tatanggalin rin natin yan para mapalitan. Siya nga pala mga ka-J-Lovers, yung may-ari natin, meron na siyang dalang mga parts, in order niya na sa Maynila. So ito nga galing to sa kanya, fuse. So kabitan natin ang fuse. So sa kanya yan mga ka-J-Lovers, sa kanya yan parts, dala niya na yan. Kasi DIY niya nga na to. So siya na ang gumawa nito, kaya lang hindi niya naayos
So dinala na sa atin para tayo nang magtapos. So tayo na magayos. Pero sa totoo lang nahirapan ako nito mga ka-G-Lovers. Almost natagalan ako sa pag-aayos nito bago ko siya nakuha, napatunog. So almost 3 years na daw to na hindi nagagamit kasi nasira na. Tapos sinubukan niya yun nung December, inayos, kaya lang ganun pa rin, pumuputok pa rin yung fuse. Kaya ngayong January dinala na dito sa atin para tayo na ang tumuloy sa pag-aayos. So nagchichik ng voltage ako sa kinakabitan ng C2073 at A940. So abnormal nga mga ka-G-Lovers. So napakataas. So abnormal, umaabot siya ng 70, 41 to 70. So magre-recheck ulit tayo mga ka-G-Lovers. Titingnan natin, hahanapin natin kung saan pa nagka-problema. So itong maliit, parang ito yung sinasabi ko sa inyo, basag. So kailangan rin natin yung palitan. So bago natin gagawin ay i-discharge muna natin yung capacitor. So kinabit ko yung plug-in ng plug ng amplifier habang naka-off, tapos bigla ko siyang i-on. So yan, okay na yan, discharge na yan. So wala na yan tira yung capacitor. So safe na tayo sa pag-ano niyan, pag resolder. So delikado kasi yan, pag may tira, pumataas yung value pa ng voltage, baka magtilamsik yung lead sa pag solda natin. Kaya kailangan i-discharge natin talaga na maigi. So tanggalin natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga basag. Focus lang natin mga ka-G-Lovers. Tingnan natin. Basag na siya. Parang C1740 yata to. Parang C1740 kung hindi ako nagkakamali. Focus lang natin. So tama. So nabasag na siya. So ibig sabihin na short na rin to. So papalitan na natin yan mga ka-G-Lovers. Tapos re-recheck pa tayo, hanap pa tayo ng ibang ibang tinamaan niya. So hanapin natin lang. Ito 14. Sakit lang. So papalitan na natin to. So yung ibang parts meron siya, yung iba wala siya. So bali kumuha tayo. Yung mga wala siya, yun yung kinuha natin. 1740. So tulad nitong maliit na to, wala siya. So kailangan kumuha tayo dun sa lagayan natin para mapalitan natin mga ka-G-Lovers. Sadit lang na maray. Pero yung ibang mga drive transistor meron siya. Kasi pinasiguro niya na talaga to, binili niya sa online. So sabi niya sa Raon niya daw binili, online Raon. So doon naman siya lagi siyang bumibili. So ito papalitan na natin siya. Kasi meron na tayong nakuhang pampalit. Ibalik lang natin yung bago natin na parts. So ikabit lang natin yan. So siya nga pala mga ka-G-Lovers, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kapahit ng notification para updated kayo sa mga bago natin na i-upload ng mga video. Bale, chine-check natin yung biasing ng C2073 at A940. So abnormal pa siya, may problema pa nga talaga mga ka-G-Lovers.
So itong ginagawa natin medyo mahirap siya. So kaya medyo natatagalan tayo sa pag-aayos kasi medyo mahirap-hirap to mga ka-J-lovers. Pero makukuha rin natin to sa tiyaga. Kahit medyo yung mga ilang oras natin tong aayusin. Kasi dinayo pa tayo ng subscriber natin para ipaayos lang to. So tiyagaan lang natin muna para makuha natin yung pinaka punto nito, yung pinaka sira, yung mga sira niya. So pag napalitan natin yung mga sira niyan, tutunog na rin yan. So next natin ay tanggalin ko tong mga pre-drive kasi medyo kinalawang na. Sa kabila nito, pinalitan niya na daw itong sa kabila, hindi pa. So medyo kinalawang na to. So meron naman siya ng dalang parts. So palitan ko na to. Palitan ko na siya. So almost lahat na to palitan na natin yan. Medyo kinakalawang na kasi siya. Yan o, kita nyo may mga kalawang na. So ito na mga ka-J-lovers, naikabit na natin siya. Yan, napalitan na natin pero hindi ko pa siya na-resolder. Sa kabila nito, pinalitan niya na. Almost bago na rin yun. So ito lang sa kabila, medyo may mga kalawang. So yan po yung may-ari natin, nasa unahan natin. So meron siyang dalang mga parts, yan ikakabit natin yung mga dalang parts niya para makatipid siya. So next natin ay resolder natin itong mga nilagay natin. Yan, i-resolder lang natin yan. Tapos mag-check ulit tayo mga ka-J-lovers. So talagang napakahirap yung minsan ganitong mga amplifier. So iba kasi yung voltage biasing nito, nakakalito. So dapat makuha mo yung tamang biasing nito para mapanormal mo. So ayan na mga ka-J-lovers, naikabit na natin. So na-resolder na rin natin. So next natin ay i-check natin ulit yung voltage. So napaka-importante yung mag-check tayo ng voltage. So check natin ulit. So 17. 12. So tumataas siya, 39 na siya. 11. So doon tayo nagtitest sa C2073 at A940 na connection na. Hindi tayo dito sa pinaka output nagtitest. So dyan muna tayo sa final drive. So discharge ko muna to, tapos kabit natin yung yung C2073 tapos A940. So kabit lang natin yon, tapos titest natin ulit mga ka-J-lovers. Yan na mga ka-J-lovers, naikabit na natin. So ititest na natin yung biasing ng C2073 at A940. So dito muna, chinik ko muna yung sa output. 56 28 38 39. So magkakaiba-iba sila mga ka-J-lovers. So i-check din natin to. Ito yung importante. Dito muna tayo sa final drive niya sa 2073 at A940. So 0.3 good na yan. 0.3, 0.5 good yan, mga ganyan.
So 9.8, so bad. Ito, check natin ulit, balik natin. 0.3 talaga, good na yung isa. Ito 0.9 pala, 0.9, so napakataas. So may problema pa itong mga ka-G-lovers. So i-recheck natin ulit kung saan nagkakaproblema. So hahanapin natin. So dahil may kinabit dito yung subscriber natin ng mga parts, baka may nagkabali-baling ko o baliktad, o baka may nagkamali siyang kabit, may change value. So yan ang hahanapin natin. So sa next video natin yan mga ka-G-lovers, sa part 2. So ito part 1 lang to. So sinasabi ko sa inyo, nagsimula siguro kami mga 2:30 nito mag-ayos, inaabot kami ng mga kulang-kulang ng 5 bago namin natapos to. Kasi almost 3 years to na stock na hindi napatunog. Tapos nung December inayos niya, nilagyan ng mga parts, tapos yung mga bago na output, tapos yung drive, ganun pa rin, pumuputok-putok yung fuse, laging pumuputok yung fuse. So kaya dinala na sa atin. So nung tinignan natin, napakahirap pa rin talaga. So tinatyagaan natin to, iniisa-isa na ko para makuha ko yung pinaka sira nito. So sa part 2 na lang natin isusunod mga ka-G-lovers yung continuation nito, kasi napakahaba yung video natin. So sana panoorin nyo yung part 2 nito para yung karugtong nito. So thank you mga ka-G-lovers.